vlog ni Miss Maharlika, sinabi niya na ilalabas niya today ang video kung saan nagbibigay, sandali, wag mo nang iimik Miss Maharlika. Ilalabas niya yung video na kung saan nakikiusap si Madam Butod kay, hold on, okay. Teka ha, i-ready ko lang yung boses ni Miss Maharlika. May mga taong medyo gullible. Okay. Yeah. Ilalabas ni Miss Maharlika yung video na akala natin audio, yung "Hi Louie, I'm here in Bacolod, campaigning for my happy look with Marisa and some gay people. Anyway, I won't bore you with the details, ganon, pero iba pa rin pag tumawag ko." Sabi niya, di ba? Familiar na sa atin yung recorded voice niya. Sabi ng mga Ensaymada vloggers, yun daw ay AI or 'di ba manipulated voice recording para palabasin na boses ni Ma'am Shi. Yun pala, yun ay video. And yung video na yun ay recorded ni Ma'am Shi para sa Louie, yung si Louie. Lourdes yata yung pangalan, asawa nung DFA Secretary dati ni Tatay Digong. Tumatawag si Ma'am Shi, konting tawag doon, refresher lang. Tumawag si Ma'am Shi, nangangampanya pa lang si Kuting. At hindi sa kanya yung tinawagan niya. Kaya nung umupo na si Kuting, ang kausap naman ni Ma'am Shi na, or ang tumawag kay Ma'am Shi, yung yung si diba? Yung apelyido mayaman eh. Sino nga yun? Zobel, right? May Zobel na ang babae ng apelyido ay Zobel. Na ang sabi kay Ma'am Shi, wag mong tanggalin muna wag mo munang paltan yung mga tao sa ISAF kasi ongoing ang extraction or kidnapping, 'di ba? Yan lang yung medyo euphemism word, or hindi naman euphemism, pero ganun nga yun, kidnapping yan. Magandang pakinggan lang yung extraction. Ongoing yung extraction ng mga bata sa Turkey. Kapag pinaltan mo yung mga tao, baka maapektuhan yung extraction, baka magkanda-hetot-hetot and whatnot. Wag mo munang papaltan. Anyway, tawagan mo daw si Tor yung may-ari nung parang agency ng kung ano man yun. Sino naman yung Tor? At bakit ang First Lady ay nakikialam sa gulon nung tsuwa? Bakit pinakidnap nila yung mga bata na ayaw namang sumama? At isa rin yan sa video na i-upload ni Miss Maharlika ngayong araw, yung mga bata na ayaw mapahiwalay sa nanay at iyak daw ng iyak. So, dalawang video ang i-release ni Miss Maharlika, hindi pala yung video ng nakabukaka ang kung sino man. Napalakang-palaka ang datingan. Sabi ko nga, sana ilabas yun eh. Meron akong video nun, meron akong picture nun, screenshot ng video actually, mga ate at kuya, nung palaka, na sinend sa akin. Binuro ko nga lang kasi binomonitor daw yung aming messaging and saan yung palaka ko? May nag-send sa akin ng screenshot, kamukhang-kamukha talaga ng kung sino man. Ganitong-ganito yung datingan. Screenshot yun ng video. Yan. Ng alleged orgy. Nagbobontotan ang kung sino-sino man, and habang nagbobontotan, nire-record naman ang binobontot. Ng isang maitim daw na lalaki na politiko na asawa ng artista. Nawala yung cellphone ng lalaking yon, nakuha yung video dun sa cellphone niya. Kung hindi man nakuha, siguro na screenshot at na-send tapos na ikalat. Sa Twitter kumalat yan. And then, hindi nag-trending sa Facebook kasi syempre, alam niyo naman ang Facebook, di ba? Pagka mga against community standards, i-delete nila yan. So, minomonitor daw yung aming mga messaging, kaya hindi ko mahanap yung sinend sa akin ng nakabukakang babae na makapal ang kanyang bubonic plague or ang kanyang Bermuda grass na maitim, ang laki ng tiyan niya, ang itim din yata ng utong, hawak-hawak niya yung kanyang mga hita, nakabukaka talaga siya ng malala. And then hanggang mata niya yung putol ng video eh. So, pero yung mukha, bibig, ilong, nunal sa mukha, siyang siya. Meron daw actually nakakita ng video yan, hindi lang yung screenshot. Sabi ko nga sana ilabas na yan. Even yung pagpupulvoron, di ba, sana ilabas na. Lahat naman tayo yung inip na eh. Pero hopefully,
yan nga, ilabas na unti-unti. Si Miss Maharlika daw nag-aantay lang naman ng signal, pero since ito nga ang ginagawa ng palasyo ngayon, sabi yung mga lumalabas na paninira kay Kuting, kay Butod, ay mga AI-generated at deepfake videos, pues ilalabas na ni Miss Maharlika. At yan naman talaga ang sasabihin ng mga ensaymada. Nako, yung video na yan na nagsasalita si Butoda ay, nagsasalita ang aming ma'am siya, ay deepfake yan, yan totoo. Kumbaga video ng kung sino man, tapos nilagay lang ang mukha ni Ma'am Shikes. Yun ang deepfake, no? Ay nabanggit ko nga kanina, may show na ganyan sa US. As in, si Kim Kardashian, umaarte na gano'n, no, nagpapatawa. Even Ariana, Nicki Minaj, kung sino artista pa, may mga, yung gumanap na Spider-Man latest, yung jowa ni Zendaya. Oh. At kung sino-sinong artista na ginagaya nila, comedy show yun sa US. Pero hindi talaga yun yung mga artistang gumaganap. Ordinaryong tao lang nakaboses. So, ganyan ang pwedeng palabasin nila. Si Miss Maharlika nag-produce ng video na itong si Ma'am Shi ay nagbibigay ng instruction para tulungan yung tsuwa na may problema sa Turkey. Business partner daw ni na Ma'am Shi itong tsuwa and kailangan ang tulong ng DFA. Okay, pakinggan natin si Miss Maharlika sa kanyang video. Hold on. And ngayong araw niya to ilalabas. Alright. Parang, ay baka nga AI yan. Pero bukas, Lisa, yung Festlock mong Cordoroy, okay? Abangan niyo bukas, yung next vlog natin bukas, ay maglalabas ako ng video ni Lisa patungkol sa extraction o sa kidnapping na kinasasangkutan niya. At yun, kayo ang huhusga kung ito ay AI generated or yung Festlock talaga ni Lisa na Cordoroy. Alright? So yes, napapraning na talaga siya. Tapos ngayon, meron pa silang mga drama-drama dito. Okay? Presidential Communications Office, USEC, ito si Bukangkang. Okay, si Bukangkang Ridao encourages everyone to be part of this ongoing fight against disinformation, misinformation by capacitating ourselves to discern and in turn influencing others to do the same. Sabi niya, we need people to fight against disinformation. We are in a war. It is online, but it is very much real, and we need as many soldiers, as many internet warriors. We need many people to be aware of this as much as possible so that you don't become part of the problem. April 24 na sinabi. The best prayer to attract wealth. May ads, wait lang. Okay. Oh. Lisa, AI ba yan? Numanda ka. Ilang minutes yan? Dali AI ba yan, Lisa? AI? Pagandaan mo na yan, Lisa. Bukas na yan. AI generated ba yan? Okay. So ngayon, mga palangga. So yon, pinakita ni Miss Maharlika yung hawak-hawak niyang video, hindi lang niya pinlay. Okay? So ngayong araw yan, kasi kahapon niya to vlog. Ngayon, paano nila i-deny ito na si Ma'am Shi, panahon ng kampanyahan, 2022 yung video nag-send ng video, mahilig siya mag-send ng video, even siguro voice recording, kasi tamad siya mag-type. Kung ako nga, nagkakamali ako mag-type lagi sa phone So, mabilis mong magawa, mag-record ka ng video, o kaya mag-record ka ng audio, at isend mo na lang sa kausap mo. May personal touch pa. Hindi ka pangalay na ang dami-dami mong, di ba, itatype. I-record mo ng video. Mahilig daw dyan si Ma'am Shi. Ang problema, nag-leak yung mga video messages niya sa kung sino-sino. Ngayon, kapag itong videong ito ang proof at hindi binabalita ng mainstream, ito ang nakakapagtaka, sana magkaroon din ng Senate investigation patungkol dito. Kasi hindi lang si Miss Maharlika ang nalalagay sa alanganin dahil nga ang mga bata daw na kinidnap na yun ay hindi naman talaga yun ang pinaka prime target, kundi yung tablet or gadget na hawak ng asawa nung tsuwa. Doon daw sa gadget nung nanay nung mga bata na kinidnap,
mapapatunayan yung mga kawalang hiyaan ng mga politiko. I think nandun yung makakalad ka dyan si Tamba, makakalad ka dyan malamang yung kapatid ni Ma'am Shi, at makakalad ka din yung pangalan ni Senate President Miguel Zubiri. So ano yung kanilang involvement kay Chua at doon mapapatunayan sa gadget na yun na makukuha sa nanay ng mga bata. Sila baga ay magkakasosyo sa illegal, pati si Cheese Escudero, binanggit ni Miss Marlica, delikado rin. Makakaladkad kapag nakuha or inilabas ng nanay yung mga nakarecord doon sa gadget na yun, maybe it's a tablet or something, di ba, or iPad, baka ano yun, conversations, screenshots, documents, videos, at kung ano pa man na nandun sa gadget, yun daw talaga yung gustong-gustong ma-extract ng tatay ng mga bata. Pero syempre, kailangan kunin yung mga bata para matakot yung nanay. Pag hindi mo binalik, pwede kasing ganun na panakot. Pag hindi mo binigay sa akin yung gadget na yan, mapapahamak tong mga anak mo. Or kung gusto mong, di ba, nasa iyo ang mga anak natin, ibigay mo sa akin ang gadget. Ay pinapahanting din daw yung nanay na yun sa Europe. At delikado rin ang buhay, baka nga magurgol. So hindi lang si Miss Maharlika ang delikado rito. Kaya ilalabasan ni Miss Maharlika. Ngayon, ano ang gagawin ng Senado dyan? Si Miss Maharlika ang nag-reveal ng PIDEA leaks, i-investigate na si Senator Bato. Ngayon, ang asawa ng pinakamataas na politiko sa Pilipinas involved sa alleged kidnapping. Ano ang gagawin ng Senado dyan? Alangan tumahimik sila. Ay di inuti lang ang Senate natin. Pagkakataon mo na, Senadora Amy. Kung involved pala sa krimen ang asawa ng kapatid mo, anong gagawin nyo? Miyembro ka ng Senado. Wala na tayong maasahan sa lower house, kontrolado na ni Tamba. Ngayon, ano ang gagawin ni Kuting? Yun ang tanong. Poprotektahan ba niya ang asawa niya or hihiwalayan niya para hindi siya makaladkad krimen ang kidnapping, mga ate at kuya? Kuting, anong gagawin mo dito? Kukonsintihin mo? Or hihiwalayan mo? Baka sakaling umayos ang administrasyon mo kung hihiwalayan mo yan. Kung siya ang kumukontrol ngayon ng gobyerno, hindi siya binoto ng taong bayan, ikaw. Kung hihiwalayan mo yan, baka sakaling matapos mo pa ang term mo. Huwag naman sana. Or pwede ka pang tumagal sa pwesto, maalis lang yung babaeng yan. Ano ang gusto nyong mangyari? Ipalabasin pa rin na kayo ay sweet, na strong ang inyong married life or something, ang inyong marriage? Or dapat mo na or patatahimikin nyo pa rin ng media para hindi ito mapag-usapan? Ano kaya ang gagawin ni Kuting, mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag kalimutang pindutin yung bell icon, katabi ng subscribe button para every time na nag-live ang iyong page ay ino-notify kayo ng YouTube.